Tuloy-tuloy po yung pagbabalita namin ngayong umaga, araw ng Martes na, September 10, 2013. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Sa Pasig, arestado ho yung isang minor de edad matapos manghablot ng cellphone sa isang pasahero ng jeep. Nakilalang biktima si George Angelo Amboricio, 20 anyos, stockman at residente ng C2 Karanglan, Manggahan sa Pasig. Alas 6:30 kagabi nang hablutin ng minor de edad na sospek ang cellphone ng biktima habang sakay ito ng jeep sa kahabaan ng Barangay Rosario. Naka-display naman yung cellphone nyo. Oo. Ay hahabulin pa sana ng biktima yung 16 anyos sa sospek, pero pinigilan ito ng kanyang mga kapwa pasero. Nasa kustodiya na ho ng DSWD yung naarestong bata, out of school youth na minor de edad. Muli na namang umatake yung mga miyembro naman ng Basag Kotse Gang, kung saan hulihong nabiktima ng grupo ay isang business development manager. Kinilala ang biktima si Alexander Lee, 26 anyos, taga Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Ayon sa biktima, pinarada lamang niya ang kanyang sakyan sa may Tomas Morato, Barangay Sacred Heart. Makalipas po ilang oras ng kanyang balikan, laking gulat niya nang matuklas ang basag na salamin at nawawala ng kanyang wallet na may lamang 2,000 piso, iniwan pala sa kotse, mga ATM at credit cards, company ID at iba pang mahalagang dokumento. Naalam na ng otoridad kung mayroong CCTV ang mga gusali sa lugar para matukoy kahit paano ang pagkakakilanlan ng mga kawatan. Pinablot naman kanina yung cellphone. Ito naman, miyembro ng riding in tandem ang handbag ng isang marketing consultant habang ito'y naglalakad lamang sa isang lugar sa Quezon City. Ang biktima ay nakilala si Mary May Manuel, 37 anyos, taga Santo Niño Street, Punta Santa Ana sa Maynila. Alas 9:45 kagabi, naglalakad noon ang biktima sa kanto ng Tomas Morato Street at Scout Limbaga. Sa nasabing lungsod nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ng isang motorsiklo, lulan yung dalawang lalaki. Dito'y biglang hinablot ng mga sospek ang handbag ng biktima na may lamang 8,000 piso, na cash, ATM card, may passport rin at iba pang mahalagang kagamitan. Saka tumakas. Iniimbestigahan na ng mga polis ang naturang insidente at inalarma na rin ang pagkakakilanlan ng mga nasabing sospek. Hindi po pinatawad mga kasama isang lolo matapos pagbabaril sa harap ng kanyang bahay diyan sa may Basang Compound, Quiapo. Ang biktima ay si Harry Wesley, 72 anyos at sinasabing isang art painter. Papasakay sana ng kanyang bisikleta ang biktima para daluhan ng quiz bee contest ng kanyang anak nang biglang sumulpot ang sospek. Pinagbabaril ho ng lalaking sospek ang biktima agad na binawian ng buhay. Sa nakasaksi sa lugar, kinilalang si Fatima. Ang suspect daw ay nasa 5'8 hanggang 5'9 at nakatakip ng tuwalya ang mukha. Iniimbestigahan pa rin ng otoridad kung sino ang suspect. Todo depensa naman. Keto, loli na pala to. DZXL Bulat Palaro. Ipilitin po ng Sunmig Coffee na makamit ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa pagsagupa sa Alaska ngayong alas 7:30 ng gabi sa elimination round ng 2013 PBA Governors Cup. Diyan pa rin sa Smart Araneta Coliseum. Nakakuha po ng 2-game winning run ang Mixers matapos talunin ng Global Port Batang Pierre sa score na 102-88 noong Wednesday at ang Ginebra Gin Kings sa score na 89-86 noong Linggo. Nagmula naman ang Aces ang nagkampiyon sa nakaraang PBA Commissioners Cup sa isang 112-104 na pagkapanalo sa Talk and Text Tropang Texters noong September 6. DZXL Showbiz Balita Showbiz Loli Loli, ikaw na. Sorry kanina. Ikaw ha, mga hablot ka rin. Mga hablot ka ng balita na hindi sa'yo. Musmol Yusip. Oo. Muntik na maubos yung aking istorya sana. Hello everybody and everyone. Oh, it's me, Loli. Paparapapan. And I have a slolly about my kakambal. Mahilig maglambada rin si kakambal ko. Parang ako lang yan. Ito na nga ang hinablot na mga balita salita ni Weng kanina.
Todo Depensa. O akin yun, Todo Depensa ngayon ang kampo ni aking kakambal na si Marian Rivera. Sa ulat na, abay nadya-jelly ito sa kapwa-aktres nang minsan niyang bisitahin ang boyfriend na si Ding Dong sa bago nitong soap, sa bago nitong nilalabhan na palabas sa telebisyon. Usap-usapan kasi sa showbiz na nagdulot raw ng tensyon sa buong production ng pagdalaw na yon ni Marian. Ang sabi ng kampo ni aking kakambala si Marian, walang problemang naganap sa set dahil nagdala lang ng pizza pie si Marian bilang reward ni Ding Dong nang manalo itong Best Actor. Ay, yun lang ang prize, pizza lang. Sa isang award-giving body, pinati pa raw ni Marian ang lahat ng mga tao na sa set na at nakipagbiruan pa sa lahat. Para na lamang dun sa babae na hindi naman sinabi kung sino. Kasi pakiusap pa ng kampo ni Marian, huwag na lamang palakihin ang issue ng selosan. Oo naman. Ay, ganun talaga kami mga babae. Ang amin, huwag niyo munang agawin. Hanggat hindi pa kami nagsasawa. At hanggat wala pang sex scandal. It's me, Loli. Paparapapa, Loli pa. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Ito na siya, si Pebe, mga kasama. Morning, Pebe. Hi, good morning mga kasama. Ingat-ingat dyan sa mga nagdo-drive. Ayan, para naman... Tayo yan, ha? Oo, para naman po sa Balitang Panghimagas, nagsawa na sa pangkaraniwang ayos o disenyo ng mga sasakyan ng isang lalaki sa Dubai. Kaya sinubukan niyang i-reorganize ang kanyang 2008 Nissan Patrol. Normally, di ba, makikita natin sa driver's seat ang karaniwang mga gamit katulad ng manibela, pedals at shift stick. Pero missing in action ang mga ito sa front seat ng sasakyan ni Ali dahil nailipat na niya ito sa back seat ng kanyang sasakyan. Kakaibang pag-customize ng sasakyan ang trip talaga nito. Kaya huwag tayong magtataka na lahat ng gamit ay nailipat na sa back seat. Bukod sa steering wheel, pedals na nasa likod ng front seats, nakalagay din ito sa dashboard gauges, manual transmission at maging ang rear view mirror nito. So in short, lahat ay nailipat na sa back seat. Kakaiba. Ay, subukan nyo pagmaneho niyan yan. Kung may tsura, tinan mo. Ayan siya. Nasa likod lahat. Nasa likod. Pag nag-drive ka, nakatalikod ka rin. Ayos At yan po ang Balitang Pahimagas. Candice XL, Sinwon Chongsen, Washer Phoebe, Tatak Armen. Thank you, Pipi. DZXL Ulat Trapiko. Is the boy around? Kape muna tayo. Mag-Jim's 5-in-1 coffee ngayong umaga. Tama. Para ho ganado kayo sa Alibang-bang sa trabaho, sa laginto sa bahay, sa o saan man. Jim's 5-in-1 coffee. Salamat. babae sa Wala pa rin si Rambo Labay. Mukhang kailangan mo ng Robas para mabilis kang gumalaw, ha? Robas Dietary Supplement for Men. Available ho yan sa Mercury Drug, Watson's, Generics, Pharmacy, Generica, at sa lahat ng mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Ito na. Oh, yan. Okay. Bye. Morning. Kasamang Weng at Brody, ang daloy ng trapiko sa kaba ng Commonwealth Avenue ay banayad ang usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue patungo sa Sandigan na Bayan mula sa Telcoa ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Bahagyang buwabagal lamang pagdating sa Sandigan na Bayan, pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang banda na naman ay manayad ang usad ng mga sasakyan, bahagyang bumabagal pagdating naman sa Telcoa hanggang Electrical Road.
And the motto for today, M-O-T-T-O, Mo Boy. Ang motto ngayon kasamang Weng, andog natin kay Professor, lagi nakikinig yan, si Prof. Erica San Juan at Jimmy Mendoza. Ayan. Gracias, Tama na Rob to at Jimmy. Nangyayari ngayon. Mankind must put an end to war before war puts an end to mankind. Minsan may sense ka rin, ano? Minsan lang. Minsan. Yeah. In Tagalogs, para maintindihan ng sambayanang. Sa Tagalog, kasamang Weng at Buddy, lipunin na ang pasimuno ng bakbakan na yan bago naman malipol ang Pilipinong wala namang kinalaman. Tama din, tama. Pakasenti. Yan. Kwan. Buhay ang ating kawal. Tama. Sila hong umaharap ho ngayon para lipulin yung mga may ibang ideolohiya. Ano? Zamboanga City. Yung mga pulis, militar na ngayon sinusugal yung kanilang buhay para tayo ay mga sibilyan, kapwa Pilipino ay maprotektahan. Nakakalungkot, protektahan mula sa kapwa Pilipino rin. Diba? Naglalaban-laban. Sus. Ay, salamat sa imong makahulugang MOTTO mo. At napapanahon. MOTTO ko, motto, kasamang Weng at Buddy. Yan. Mabuhay ka. Mabuhay ka, boy. Boy. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang tunay na Pilipino. Kasama mo sa kahaba ng Commonwealth Avenue, Silvestre Labay Tatak RMN. Sa aking lamang. Standby ho sa sabayang broadcast pa rin ng RMN Zamboanga at DCXL sa programang Bakal sa ilang saglit ho. Bandilang Pilipino. Yan ang dapat na nakataas. Bandilang Pilipino lamang, ano? Isa lang yan. Magkaintindihan ho tayong lahat ho dyan, ano? Sa isang bayan, isang Pilipinas. Salamat ho sa mga patuloy na nakikinig ho sa RMN ngayon. Simula kahapon nung pag-cover ho natin dyan sa lungsod ho ng inyong lingkod rin. Kahapon yung aking pinsan pala ay kasama dun sa mga kasama body ng mga hostage. O unang-una sa mga bila kasi akala nila ay papunta sila ng palengke madaling araw papunta sila dun sa isang barangay, yung Santa Catalina nga, ang sa Bagsakan. Pinara yung jeep, akala nila yung checkpoint lang, biglang checkpoint, yung pala ay MNLF na. Kasi naka-military na din sila. Oo, kasi naka-military. Pinababa sila, sabay-sabay na tinali yung mga kamay. Ang kuwan lang sa kanya, nakiusap siya, pero hindi yun siya pinagbigyan kasi nakatali yung kanyang mga kamay. Nakatali rin hanggang sa masakit. Babae yun hinimatay siya. Dahil may asma nga, inatake ng asma. Muntik sana siyang saktan o muntik ng iwan sa kalsada na lang. Kasi hindi alam ng mga MNLF kung anong gagawin sa isang inatake ng sakit. Abuti na lang may magandang loob na kapwa Muslim rin na sinabing siya nakukupkup. Pero dinala sa isang bahay. Ang akala ng mga MNLF, nandun pa rin sa bahay, yung pala ay tinulungan ng makatakas, at least nakaligtas. At ngayon ay nasa isang hideout na lamang. Ligtas na lugar. Pero hindi makakabalik dun sa lugar dahil puno pa rin ng mga rebelde. At dire-diretso mga naglalagablab, mga balitang tatak RMN ang inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Tuloy po ang panalangin ng bayan na matapos po ang problemang yan, ang krisis sa Zamboanga. Napakahirap po niyan. Lalo pag kayo'y naiipit sa gitna ho ng digmaan. Ako, talagang hindi ka makalabas ng bahay. Hindi mo alam kung papasukan ka. Nako. Ngayon po yung umaga ng Martes, makasama September 10 na ho tayo, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Eliceres Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay ako si Buddy Obera. At kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita
Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakad lang! Dito lamang sa Unang Pihin, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Sa paglinis ng bahay, dapat linisin kahit sa kasulok-sulukan. Pulido! Yan ang turo ko sa manugang ko. Dapat tanggal ang dumi, winawalis ang kalat. Pulido! Eh ba't ang gamot mo sa ubo may plema? Hindi pulido. Pag di pulido ang